Naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin dahil sa aking political na paninindigan. Kung ako sa kanya, since abogado naman siya at ang demanda sa kanya ay isang crime, bumalik na lang siya at harapin niya kung totoo ang sinasabi niya na wala siyang kinalaman. Dahil sa aking walang tinag na pagsusuporta sa mga Duterte at naniniwala po ako na ito'y dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon sa asylum dito po sa bansang Netherlands. So ako po'y uulitin ko, gagawin ko po ang lahat ng remedyo sang-ayon po sa ating batas. The burden rests on the prosecution. Kung hindi mapatunayan ng prosecution, sorry na lang. Para mapawalang bisa itong impormasyon labang sa akin for qualified trafficking at inuulit ko po wala po akong kahit sinong recruit at wala pong kahit anong ebidensyong sabuatan at ang tanging dinidiin nila laban sa akin ay yung pagiging abogado ko. Mismong galing sa bibig niya kasi during the congressional hearing, lumalabas na talagang abogado siya. Pagpa-follow up, pagsisiguro na ang operasyon ng umuupa sa kumpanyang aking kliyente ay legal. Sa akin po, hindi po yan kasalanan. Yan po yung obligasyong ubigat. Yan na ginawa ng isang abogado para kaya pa magkakaroon ng abogado. Ang gusto mo nga is kukuha ka ng abogado para legal ang lahat ng mga hakbang na gagawin ng mga kliyente. So wag po kayong mag-alala. Napakadami pa pong remedyo na ating gagawin at samantala po ay talaga naman pong habang nakapinpin ang aking petition for asylum, hindi po sila magtatagumpay na ako po ay i-extradite pabalik ng Pilipinas dahil sang-ayon po dun sa tinatawag na right to non-refoulement sa ilalim ng international law, hindi po ako po pwedeng ma-deport back sa Pilipinas hanggang hindi matapos yung desisyon ng bansang Netherlands kung ako nga po ay bibigyan ng asylum o hindi. Kung ako siya sa kanya, abogado naman siya, umuwi na lang siya, harapin Umuwi na niya. lang siya.